Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat na anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng mga tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Lalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo't manirahan sa karyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." At sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" At sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na hindi mamamatay na inihanda para sa dyablo at kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at di niyo pinakain, nauhaw, hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi niyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot, di niyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan, hindi niyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at di namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan niyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po ng Kristong Hari. Palakpakan natin ang Panginoong Hesukristo. Ang kapistahan po na ito may tuturing na isa sa mga batang pagdiriwang sa ating simbahan. Ito po ay unang tinakda at pinagdiwang sa kautusan ni Pope Pius XI noong 1925. Kaya tututusin, isang taon na lang po mahigit. Ginawa niya po ito sa gitna ng panahon na nakikita niya na maraming mga tao nung panahon na yon, parang mas pinananaligan nila yung mga nagiging popular na mga leader. Doon sumisipot yung mga diktador na sina Stalin, sina Mussolini,
sina Hitler. Na pag tinitingnan naman natin sa panahon natin ngayon, ganun din, nag-iba lang ng pangalan. At layunin ng Santo Papa po na anyayahan ng mga tao na magsuri sa pananampalataya, na hindi yung mga material na bagay, dahil bumabangon lang po nun pagkaraan ng World War I. Katulad din na sabihin natin, parang pagkaraan ng COVID. Ang pinakapasyon ng mga tao, paano magsisimula muli, paano magtitipong muli, paano magtatayong muli. Tas nandun yung iba't ibang mga kaisipan ng mga leader, na pagtitingnan natin yung panahon na yon, hawig na hawig, maski sa panahon po natin ngayon, 99 o 98 years after. Talaga ni na Santo Papa ay patuloy na paunawa sa mga tao na kung mayroong dapat na tingnan natin na pinakamakapangyarihan, pinakamahalaga, na dapat kinakatigan natin at pinahahalagahan natin, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Higit pa sa kahit na anong makapangyarihan na kinakapitan natin o pinananaligan o pinagpipitaganan o sinasandigan, ang dapat nasandigan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At taon-taon mula po nun, lagi nandyan si Kristong Hari. Sabihin nga po natin, mabuhay Kristong Hari. Viva Cristo Rey. Ang maiwan na lang pong tanong, sino kayang pinagaharian niya? Diba? Sabi ko nga po nung dati sa mga sermon, ano kayang team song ng Panginoon? Yung pa rin kayang Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat? O hari ng sablay? Mari po tayo matawa, pero hindi nagbabago ang pagiging hari ng Panginoon. At ang magandang suriin natin, kung ang Panginoon ay patuloy na hari, baka tayo yung sablay. At ngayon, ang Panginoon, hindi lang po siya tinatanggihan. Sabihin natin, sa maraming panahon, ang Panginoon parang hari na sablay. Bakit? Kasi ang Panginoon hindi na pinapansin. Nilalait ang Panginoon, ang mga tao pumapalakpak, nagtatawanan. Baliwala na ang Panginoon. Hindi tayo magtataka kung bakit baliwala pagka pinapatay yung mga tao. Lalo na yung mga taong maliliit na tinuturing na basura. Lalo na yung mga tao na tinitingnan lamang na bilang ng botante, kaya kahit anong sermon mo tungkol sa pambibili ng boto o pagbibili ng boto, walang binabagsakan. Pero lahat po ng yan ay pagpapakita sa atin, sino nga ba talaga yung tunay nating hari? At ang Panginoon patuloy na nagdurusa, nasasaktan, kasi ang nagbibigay na sa Kanya ng pasakit, hindi na yung mga taong umuusig sa Kanya, kundi mga tao mismo na nagsasabing, siya ang hari namin pero hari-harian lang. Siya ang hari namin pero picture lang. Kaya nga po makikita natin yan pagdating sa larawan ng prosesyon natin. Mamaya, po-prosesyon po yung banal na Santissimo. Tuturo mo pa yan sa mga tao. Pag dumaan po yung Santissimo, sa harapan nyo, mahalaga po yung pagluhod. Pero ilang mga tao, baski sa loob ng simbahan, di na lumuluhod, katwiran, katakot-takot na losyo pinapahid ko dyan, magkakakalyo lang. Ba't ako luluhod, di marumi yung tabi ng daan? Alam nyo, kung meron pong panahon siguro na masasabi natin, damang-dama natin ang pagkahari ng Panginoon. Yun po yung mga unang araw ng pandemic. Kasi matatandaan nyo, sinara yung simbahan ng mag-a-Ash Wednesday. Patungo po yun sa pagdiriwang ng mahal na araw.
Ang simbahan nakasara. Ang mga tao gustong-gusto magsimba, pero nakasara. Yung banal na Santissimo, inilibot sa mga lugar. Makita niyo yung mga tao, hindi mo sinabihan kung saan silang lumuhod, nagdasal. Yung mga panahon na yun, doon natin napagtanto, wala kang pwedeng katikan. Pero pagkaraan ng ilang panahon, ilang taon, BSDU na uli tayo. Balik sa dating ugali. Nakalimutan na muli. Nalibang na naman na muli. Pag po dumaan nyo sa Tissimo, yung ating pagpapakita ng paggalang, yung lahat ng mga pagkilos natin sa pagdarasal, yun ang pinakamaliit na paalala sa atin na mahalaga sa atin si Kristo. Kasi kung yung mga bagay na hindi natin magawa, doon natin makikita yung sarili natin, kunwari lang na nagahari-harian siya sa atin. Pero kung sa maliliit na mga bagay na yan, talaga binubuhos natin yung ating sarili. Taintim tayo na nagdadasal, lumulod tayo, nagtitiis tayo, sasakripisyo ka. Yun yung unang hakbang na ginagawa mo para magmula doon, lumalim ka sa iyong pananampalataya. Mamaya, meron po tayong pagbabantay ng banal na Santissimo bilang paghahanda para sa prosesyon sa hapon. May misa po sa Humel Chapel natin, sa St. Joseph Chapel, sa Humel Heritage ng 8 o'clock. Pagkaraan po nun, naka-expose yung Blessed Sacrament, 9 o'clock hanggang mga 12. Nanyayahan po namin kayo na magbigay ng oras. Dumalaw. Iba sa atin sasabihin, Father, may lakad po ako eh. Pero doon natin tingnan yung sarili natin. Makapaglalaan ba tayo kahit 15 minutes? May sasama ba natin sa lakad natin yon bago tayo mamasyal? Kung dinadala natin yung ating pamilya sa iba-ibang mga lugar, yung bang pagpunta natin sa bahagi lang na ito ng panahon, bakit di naman araw-araw o linggo-linggo Cristo Rey? Nandun na dalahin mo yung pamilya mo. Hindi, lika. Pumunta tayo, magdasal tayo, humingi tayo ng awa sa Diyos. Magdasal tayo ng kapayapaan para sa mundo. Magdasal tayo na yung pamilya natin, lumalim tayo sa pag-ibig at pananampalataya. Diyan natin pwedeng masubok yung ating sarili. May sasama ba natin sa schedule natin ang Panginoon? Sabi nga ng Panginoon sa mga apostol, can you not even stay with me for an hour? Diba? Kung maaalala niyo po nung nagdadasal siya sa Garden of Olives nung huling gabi, bago siya pinako sa krus. Sandali lang po yun. Pero doon natin masusubok yung sarili natin. O sa araw-araw, ngayon mapansin niyo po, nadadaanan mo yung simbahan, o di kayo may tutunguhan kang lugar, madadaanan mo yung simbahan. Ilan sa atin yung tumitigil para magdasal? Father, di naman po kasi ako makakakompleto ng pagsisimba. Bakit? Masama ba kahit dumalo ka, kahit magdasal ka sandali? Kasalanan ba yun? Pero ilan sa atin, dinadaan-daanan lamang natin yung presensya ng Panginoon. Dinadaan-daanan lang natin yung simbahan pero hindi tayo huminto. We simply ignore God. Tapos pag may nangyari masama sa buhay natin, saka tayo manunumbat, saka tayo maghahanap sa Panginoon. Saka natin titingnan ng Panginoon bilang hari. So yun po yung magandang pagnilayan po natin. Sa taon na ito, sinisimulan po natin sa ating diocese yung tema para sa taon na ito, pakikibahagi bilang bahagi ng Synod of Synodality. At yun yung magandang suriin natin, tayo po na nagsisimba na. Ano nga bang pakikibahagi? O kung nagsisimba man tayo, o sige, nagsisimba na rin tayo. Talaga nga bang pinag-ahari natin ang Panginoon? Talaga nga bang binabago tayo ng salita ng Panginoong Diyos?
Talaga nga bang namamayani sa ating puso yung kababaang loob, yung pagmamahal, yung pag-unawa, yung kabutihan? Yan po yung hamon sa atin sa pananampalataya. Paano tayo nakikibahagi? Sabi ng Panginoon, yan. Yun po yung unang bahagi, yung paano tayo nakikibahagi. Ang ikalawa po, yung pakikibahagi dapat natin na yun sa simbahan. Dalahin tayo sa pakikibahagi sa ating kapwa. Kaya nga kung papansinin niyo po yung Ebanghelyo, sa huling paghukom, hindi tayo tatanungin ng Panginoong Diyos kung anong karunungan meron tayo, anong kayamanan meron tayo, saan pamilya tayo nanggaling, anong kapangyarihan meron tayo. Ang tatanungin na sa atin ng Panginoon ni gaano tayo nagmahal. Kumisa ng buhay natin, lumilipas ang bawat araw, ang dami natin iniisip. Pero napakarami mga bagay, saka lamang talaga natin makikita yung tunay na halaga at larawan pagdating ng huli. Saka natin tatanungin ang sarili natin, para saan lahat? Ano nga ba yung magiging kwenta ng buhay ko sa huli? At yan ang pinapaalala sa atin. Pag humarap tayo sa Panginoon, at haharap tayo sa Panginoon balang araw, paano tayo haharap sa Kanya? At yan ang dalawang tanong. Paano tayo nakikibahagi sa simbahan? Paano tayo nakikibahagi sa ating kapwa? Sabi ng Panginoon, sa muling pagkabuhay, ang mga bubuhayin ng Panginoon, magiging animoy mga anghel, at sila'y bubuhayin dahil sila'y anak ng Diyos. Kahapon yun po yung gospel Yun ang pinahayag ng Panginoon. Sa muling pagkabuhay, ang mga mabubuhay ay mabubuhay na animoy mga anghel. At bubuhayin sila dahil sila'y mga anak ng Diyos. Yung pakikibahagi natin sa simbahan at yung pakikibahagi natin sa ating kapwa. Magandang tingnan natin doon sa binitawan na salita na yun ng Panginoon. Mabubuhay sila na animoy mga anghel. Ano nga ba ibig sabihin ng Panginoon po doon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano kaya ang itsura niyan kung yan ay magiging anghel? Merong pakpak. Yun nga lang, huwag lang naghihiwalay yung katawan. Di ba? Baka ibang anghel po yun Pero ano nga ba yung magiging anghel tayo? Simple lang po yun. Pag binalikan natin ang anghel, tagapaghatid ng mabuting balita ng Diyos, at naglilingkod lagi sa Panginoon. At yan ang magandang tingnan natin sa praktikal na buhay po natin. Tinan mo yung katabi mo, yan ba yung mabuting balita ng Diyos? Di ba? Pag nakikita mo ba yan, ano ba dala niya? Mabuting balita o marites? Ano ba dala niyan? Ang dala ba niya yung mabuting balita o puro negative? Toxic. Ang mabuting balita ng Panginoon, hindi lang po salita. Ang mabuting balita ng Panginoon, ano yun? Tayo. Kung pinaghaharian tayo ng Kanyang pag-ibig, then we become good news. Kung dala natin sa puso natin yung pag-ibig ng Panginoon. At paano yung pag-ibig? Hindi lang po salita. We don't pay the Lord lip service. Like angels, we serve God. Naglilingkod tayo. Kaya nga di ba pag gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, na kumisan di nila inaasahan pero tumulong tayo. Ano tawag sa atin? Mga anghel. Diba? Hulog ka ng langit. Biyaya ka ng Diyos sa akin. Hindi po tayo mahal ng Diyos dahil tumanggap lang tayo ng mga blessing. Let us become blessings ourselves to others.
Napakahalaga na maging pagpapala at biyaya tayo, maging daluyan tayo ng grasya na yun ng Diyos sa iba. Kaya nga, ang kadugtong po nun, sabi ng Panginoon, mabubuhayin tayo dahil tayo mga anak niya. At kung tinitingnan natin ang ating kapwa na mga anak din ng Diyos, sino sa atin na hindi magmamalasakit? Diba? Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid. Diba? Buti na mo itsura, paano ko naging kapatid dyan? Pero dahil kapatid mo yan, pagtsatsagaan mo. Naku, napakaswerte mo, naging kapatid kita. Diba? Sabi nga ng mga mama po noong araw, kung di kayo magmamahalan, kayo magkakapatid, sila magmamahal sa inyo. Pero baka mamaya iniisip mo, ikaw yung nagtsatsaga, yung pala ikaw pinagtsatsagaan. Pero kung tinuturing natin ang bawat isa na tayo magkakapatid sa Diyos, hindi tayo magdadalawang isip gumawa ng mabuti sa bawat isa. Kaya nga yun ang sabi ng Panginoon doon sa mga inilagay sa kanan na tinuring na mga tupa. Sabi niya, sapagkat ako'y nagutom, inyong pinakain. Nauhaw, inyong pinainom. Ako'y sandayuhan, inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot, inyong pinaramtan. Nagkasakit, inyong dinalaw. Nabilanggo, inyong pinuntahan. Lagi natin naririnig po yan. Pero maganda pong pansinin yung reaksyon nung nasa kanan. Sabi niya, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, aming pinakain? Nauhaw, aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan, aming pinatuloy? Walang may suot, pinaramtan. Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan, aming dinalaw? At sasabihin na hari, nang gawin niyo to sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ginawa niyo to sa akin. Kung tinatrato natin yung ating kapwa na kapatid sa Panginoon, hindi ka na kailangang sabihan. Kahit nakaupo ka sa jeep, may nag-aabot ng pamasahe, aabutin mo. Pero may ibang mga tao, nakaganong ka na. Bulag. Nakasakay ka sa bus, nakatayo. Meron iba, nakita mo, nagpaparamdam na talaga, ganyan. Nalabunggo ka doon sa meligan. Yung iba, tulog na tulog. Ay, nagkakaganon hanggang makarating doon sa paruroonan. Manhid. Pero pag tinitingnan mo na kapatid, hindi ka magdadalawang isip. Mag-aabot ka ng tubig, kahit makikita niyo po yan eh. Ang mga ordinaryong bagay na ginagawa mo sa labas, ang kaharap mo, yung mga tao na hindi mo kakilala, paano ka nagmamagandang loob? Kasi madaling maging mabait pagka ang kaharap mo kakilala mo. Pero pag hindi mo nakakilala, paano ka nag-abala man lang na umalalay o magpaalala? Hindi mo napapansin po yun. Meron pong step. Madulas po dun. O maski yung nasa araw, patungo po kami dun sa loob. May sumesenyas na kami naglalakad. Ba't kaya sumesenyas? Yung pala may nasiraang traktora doon sa dulo. Kaya aatras ka ika. Kung isipin mo, yung mama na yun, pwede namang pumunta kayo dyan, bahala kayo sa buhay niyo. Magbara-bara kayo dyan. Hindi. Tingnan natin. Talaga bang nakatanim yung kagandahang loob na yun sa puso natin? Kaya pag sumikapan po natin yun, huwag tayong maging manhid. Huwag tayong maging makasarili na may sarili lang iniisip natin. Hanapin natin ang mukha ng Panginoong Jesucristo sa ating kapwa. Kasi kung papansinin niyo po yung mga nasa kaliwa, yung mga kambing, nung sabihin sa kanila ng Panginoon, ako'y naging dayuhan, hindi niya pinatuloy, hindi niya pinaramtan.
Ang sagot nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit, nasa bilangguan, di namin kayo pinaglingkuran. Alam mo ba, inaasnan yung puwit, paski sa pagtatanong, dire-diretso, mamadali. Kuminsan kasi yun din yung tendency natin. Bakit? Kasi may hinahabol ako oras. Siguro magandang pagkakataon din po yun, tingnan natin. Paano natin pinahahalagahan at binibigyan talaga ng panahon ang Diyos. Kung wala tayong oras sa Diyos, sigurado po yun, wala tayong oras sa kapwa. Kung di natin nakikita ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay, hindi rin natin makikita yung tunay na halaga ng ating kapwa. Na sila rin ay mga anak ng Diyos. Kaya po, pag nilaya natin, natapos na muli ang isang panibagong taon, papasok tayo uli sa isang panibagong taon, panibagong simula. Tingnan natin kung ano pa yung pwede nating magawa sa ating buhay. Paano pa natin mapapalalim yung ating pakikibahagi? Na yung masigla at malalim nating pakikibahagi sa ating simbahan, sa mga gawain, sa mga dasal, sa mga pagninilay sa banal na kasulatan, magbunga ng mas makabuluhang pakikibahagi natin sa ating kapwa, ng tunay na pagmamalasakit, ng tunay na pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, lalong higit sa mga nangangailangan o maliliit.